Hi, good morning po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa junk foods. Yun po kasi mga junk foods, di po ba? Yung mga chips, crackers, mga snacks natin, ano po yung binibili natin sa grocery. Imaginein mo no yung patatas na doon na tinuyo, ilalagay sa isang lalagyan, sabihin na natin sa loob ng 3 buwan nandun yun sa lagayan na yun. So paano siya mape-preserve na hindi masisira yung pagkain na yun na nandun? Siyempre lalagyan po yun ng mga additives and preservatives tsaka coloring na pwede pong maging harmful sa ating health. Studies shows that kumain ka ng maraming ganun can lead to cardiovascular illnesses, sakit sa puso, pwedeng sakit sa bato kasi mataas yung sodium nun, di ba, no? At saka yung mga sakit na diabetes kasi yung meron yun na high fructose corn syrup, yung ibang mga pagkain. Actually, sa ngayon po hindi na siya tinatawag na junk foods. Ang bagong tawag sa kanya ay super processed foods o kaya yung ultra processed foods. Yun na po yung bagong term ngayon sa medical field, no? So naalala ko dati kasi sa probinsya, mas maganda pa rin yung home cooked na pagkain, yung niluto ng nanay natin sa bahay, yung bumili siya na sa palengke, tapos yung raw meat or chicken, tapos may mga gulay, tapos may mga slices ng prutas, tapos niluto ng nanay natin, no? Naalala ko sa probinsya dati, ay kain tayo ng eggplant. Gusto ko eggplant. So pipitas ng eggplant yung tita ko, tapos aakyat siya dun sa puno, yung may mga itlog ng manok, fresh na fresh, no? Tapos magluluto siya ng eggplant. Ang sarap kasi no, fresh na fresh, no? Tapos minsan dati sa probinsya mamimingwit kami ng isda. So nafa-fascinate ako kasi ang sarap ng isda kasi bagong bingwit tapos bagong luto. Ang iba yung lasa kaysa yung mga binibili natin sa mga mall na isda kasi di ang tagal na pala nun, no? Ilang araw nang nandun, tapos luluto mo pa lang after few days. So ang purpose ng vlog po na ito, yung mga snacks, junk foods, processed foods, super processed foods, ultra processed foods. Meron po yung mga preservatives, additives, sodium nitrates, mga ganun, mga chemicals na para tumagal siya dun sa lalagyan niya ng ilang buwan. So kapag dapat hindi masyadong yun ang mga kinakain natin. Pwede pa rin kumain, kaya lang po wag yung lagi-lagi na puro na lang mga junk foods. Ito po importante kasi yung mga bata, pang pedya pa rin po ito, kasi po yung mga bata mahilig minsan sa mga junk foods, mga super processed foods at saka ultra processed foods. Sana po may natutunan kayo po sa vlog na ito. Thank you po, good morning.